Naalala mo pa ba yung panahon na 10 pesos lang ang isang oras sa computer shop? Yung panahon na may pila pa sa mga computers. May sumisilip sa likod mo habang naglalaro at may tropang sumisigaw ng, "Pre, bahil naman!" O kaya, "Pre, rush B! Rush B!" Or, "Pre, nasa bridge. Oh, nandun ata sa bomb site." Ito ang mga panahon na hindi pa uso ang mga smartphones. Pero milyong-milyong kabataang Pilipino ang sabay-sabay na nalulong sa mundo ng online computer games. Sa video na to, babalikan natin ang mga larong bumuo sa childhood ng isang buong henerasyon. Ang mga larong dahilan kung bakit napupuyat tayo, napapagalitan ng magulang, at minsan nauubos ang baon sa computer shop. Alalahanin na natin! Mr. D. Number 11, Gunbound. Isa ito sa pinaka-nakaka-addict na laro sa computer shop noong 2000s. Ang multiplayer artillery game na ito ay ginawa ng South Korea developer na Softnix at unang nilabas sa Korea noong 2002. Naging available to sa buong mundo noong 2003. Kung naalala nyo ang gameplay nito, parang kombinasyon ito ng strategy at physics. Dalawang team ang naglalaban gamit ang mga sasakyang tinatawag na mobiles. Ang goal ay simple lang, tirahin ang kalaban gamit ang tamang angle, power, at timing. Habang iniisip din ang direksyon ng hangin na maaaring magbago ng trajectory ng iyong bala. Dito natin natutunan ang mga salitang SS shot, delay, bungi, at wind control. Isang maling kalkulasyon, siguradong tatawanan ka ng buong computer shop. Number 10, Audition Online. Ang rhythm game na ito ng T3 Entertainment ay ang unang nilabas sa South Korea noong 2004. Sa Philippines, kilala ito sa pangalang Audition Dance Battle. Marami ang na-addict sa beat-up at club dance modes. Free to play ito, kaya abot kayamanan para sa mga estudyante. Hindi lang tayo naglalaro, gumagawa rin tayo ng sariling avatar dito. Bumibili ng damit at buhok at kumikita ng in-game currency para makapag-shopping sa fashion mall. May mga couple ring pa para sa mga emote na virtual magjowa. At may wedding hall rin kung nais magpakasal ang mga avatars. Maraming nagkakilala dito at kahit hindi ka marunong sumayaw sa tunay na buhay, pogi o maganda ka sa audition. Number 9, MU Online. Isang isometric medieval fantasy MMORPG na gawa ng Webzen. Na-release ito noong Nobyembre 2001. Ito'y tumatak sa atin bilang isa sa kaunahang Korean MMORPG na naging popular sa atin. Dito pumipili ka ng class: Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator at iba pa. Tapos, grind ng grind para maging full stats. Nagtitipon tayo ng jewels at nagbabargain sa Laurentia Market. Isa sa tatak ng MU ay ang kakaibang armor glow. Pag wala kang glow, alam ng lahat na noob ka pa rin. At syempre, hindi mawawala ang Chaos Castle at Blood Castle na sobrang intense ang PvP. Hanggang ngayon may mga private servers pa rin dahil sa tibay ng komunidad. Number 8, Diablo 2. Sino ba ang hindi napuyat sa kalaban ng mga demons at paghahanap ng mga rare items? Ilang gabi rin tayong nag-farm ng Stone of Jordan sa Diablo 2, isang action role-playing hack and slash game mula sa Blizzard North. Nilabas to noong June 28, 2000 para sa Windows. Itong sequel sa Diablo ay nagdala ng mas malaking mundo na may 4 na acts at iba't ibang lugar gaya ng desyerto, gubat at yung bayan ng Kurast. Dahil sa free online play sa Battle.net, nagkaroon tayo ng puyat sessions kasama ang barkada kahit hindi magkakasama sa isang shop. At hanggang ngayon, kinikilala ang Diablo 2 bilang isa sa pinakamagandang game sa kasaysayan. Number 7, Battle Realms. Unang laro ito ng Liquid Entertainment na nilabas noong November 8, 2001 sa North America. Ang kakaiba sa game na ito, hindi ka basta nagmamine ng resources. Naghahati ka ng mga pagsasaka,
peasants para gawing sundalo at nagtatanim ng mga palay para magkaroon ng rice bilang source. May 4 na clans: Dragon, Serpent, Wolf at Lotus na may iba't ibang estilo. Ang Dragon ay parang samurai, ang Serpent naman ay medyo madaya, ang Wolf ay parang barbarian at ang Lotus ay dark mage. Matatandaan natin ang battle cry ni Kenji at ang cinematic na kwento ng kanyang pagbabalik. Kahit hindi kasing sikat ng StarCraft, tumatak ang graphics at combat mechanics nito. May expansion pa itong Winter of the Wolf na nagdagdag ng bagong kampanya. At number 6, Run Online. Ang MMO na ito ng Mean Communications ay pinakilala noong 20th ng April 2004 at naging popular sa South Korea bago lumawak sa Asia. Sa Pilipinas, nagbukas ang opisyal na server noong January 2006 at naging top MMO kasi free to play at mababa ang system requirements. Ang setting ay parang moderno ng paaralan. Sacred Gate, Mystic Peak, Phoenix, kaya't nalalabanan natin ang mga student na may mga baril, espada o bow. Memorable ang School Wars na mass PvP every 3 hours at ang Capture the Flag. Nag-evolve ang classes mula fighter, swordsman, archer, shaman, hanggang gunner at assassin. Bagaman nagsara ang official server noong 2019, patuloy ang nostalgia sa mga private servers. Number 5, StarCraft. Bago pa maging mainstream ang esports, sinakop na ng isang RTS ang mundo. Ang StarCraft, nilabas ito para sa Windows noong March 31, 1998 at sinundan ng Mac OS port noong 1999. Naging best-selling PC game ito noong panahon na yun at nagbenta ng milyong-milyong kopya. 3 races, Terran, Protoss at Zerg ang maaaring pagpilian. Bawat isa ay may sariling estratehiya at unit. Sa Pilipinas, laging may tropa na Terran Rush or Zergling Swarm. Nahirapan tayong lahat sa campaign ni Kerrigan at Raynor. Dahil malaki ang community, pumalo rin sa cyber cafes ang mga clan battles. Hanggang ngayon pa rin naman maraming nananatili sa original na StarCraft o sa Brood War expansion. At number 4, Red Alert. Inilabas ito ng West Studios noong November 22, 1996 sa North America at December 4, 1996 sa Europa. Alternate history ang tema. Naglalaban ang Allied Forces at ang Soviet Union para kontrolin ang Europe. Kilala ang game na to sa ore miners na nagdi-deliver ng mga resources, sa Tesla coils ng Soviet base at sa paggamit ng spy planes at paratroopers. Madalas kaming magkakaibigan na mag-LAN game nito. May isa sa mga allies, may isa sa Soviet at nagbabatuhan ng nuclear missile pag puno ang super weapon timer. Natatandaan nyo ba ang tunog ng "Acknowledge! Yes, sir!" At sino ang hindi natakot sa Iron Curtain? Marami nagsasabi na isa ito sa pinakamagandang RTS games at kasama pa sa Remastered Collection ng 2020. Number 3, Warcraft 3, Reign of Chaos at siyempre, Dota. Ang high fantasy RTS ng Blizzard na nilabas noong July 3, 2002 sa US. Ito ang unang Warcraft na 3D at nagpakilala ng hero units, mga karakter na may sariling abilities at nagle-level up. 4 na races ang mapaglalaruan: Human, Orc, Night Elf at Undead. Tinutukan natin ang kwento ni na Arthas, Thrall at Illidan. Ngunit ang higit na nagpatagal ng buhay ng game ay ang World Editor, kung saan sumibol ang mga custom maps gaya ng Defense of the Ancients or Dota. Kung naalala nyo ang sigaw na First Blood, ibig sabihin naabutan nyo ang original na Dota bago pa man maging stand-alone na Dota 2. At oo, marami pa rin sa atin ang natutong mag mid or feed at mag
BKB TP dito. Kaya kahit 20 years na, malaki pa rin ang impluensya ng Warcraft 3. And at number 2, one of my personal favorite, Counter-Strike 1.3 to 1.6. Bago pa pumutok ang mga Battle Royale at tactical shooters ngayon, Counter-Strike ang hari ng mga internet cafe. Galing ito sa mod ng Half-Life at pinalabas ng Valve bilang full game para sa Windows noong November 2000. Team-based FPS ito kung saan may dalawang grupo, terrorists at counter-terrorists. May tatlong pangunahing objectives: bomb defusal, hostage rescue at VIP escort. Ito rin ang unang pagkakataon na natutunan nating bumili ng baril gamit ang $800 start money. Mag-rush B sa The Dust 2 at makinig sa utos ng Go, go, go! Lalong sumikat sa atin ito sa pro scene. Sumali tayo sa mga clan, sumubok sa tournaments at nakisabay sa palit mouse, palit keyboard kapag nasira sa sobrang gigil. Hanggang ngayon, sinasabing isa ito sa pinaka-influential na FPS games. Huwag lang tayong mangungumsat. Hey! And at number 1, my favorite is Ragnarok Online. Whew! Walang tatalo sa tibay ng komunidad at lawak ng impluensya ng larong ito sa Pilipinas. Ang game na to, base sa manhwa ni Lee Myung-jin, ay nilikha ng Gravity at unang nirelease sa South Korea noong Agosto 31, 2002. Ang Ragnarok Online ang unang MMORPG na talaga namang kumalat sa mga computer shop at nagpasikat ng salitang level grind at Zenny. Sa panahon ng classic RO, 2D sprite pa ang mga karakter pero nakalagay sa 3D na mundo. May 13 classes noon na lumawak pa sa higit 50 dahil sa mga updates. Simple lang ang mga bagay sa umpisa. Mag-job level 50 para maka-advance. May mga guild versus guild. May War of Imperium kung saan nag-aagawan ng kastilyo bawat linggo. Dito rin natin unang naranasan ang magbarkada sa loob ng isang party. Sumugod sa Payon Cave, mag-heal ng HP ng mga strangers bilang acolyte para makahingi ng pera. At mag-trade ng Zenny kapalit ng load o pagkain. At eto pang malupit di fam, bumibili pa ng Ragnarok card dati para lang makalaro. At halos lahat ng internet dati ay prepaid pa. Sobrang bagal talaga pero masaya. At dito hinango ang kanta ng Kamikaze na Chicxulog! Ako ay stop! Tama na nga. Grabe no, isang computer shop lang noon. Pero parang isang buong mundo na ang binubuksan ng mga larong to. Nawala ang mga larong to dahil sa pag-usbong ng bagong teknolohiya, lalong-lalo na ang mobile games. Pero dito tayo nagkaroon ng mga barkada, natutong makipag-teamwork at minsan natutong magpuwet ng todo para lang makakuha ng isang rare item o isang panalo sa clan war. Kung isa ka sa mga batang lumaki sa mga larong nasa listahan natin, please comment Chicxulog! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!